Natutulog si Antonio sa malamig na kalsada. Mabigat ang kanyang loob, kumakalam ang kanyang sikmura. Araw-araw ay isang pakikibaka, namamalimos siya ng kahit kaunting pagkain, kahit kaunting tulong. Pero may pangarap si Antonio. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nakita ang ibang buhay. Isang buhay na may bubong, may trabaho at may pagkain sa hapagkainan. Alam ni Antonio na hindi magiging madali ang buhay na ito. Pero kumapit siya sa pag-asa. Ang pag-asang ito ang nagpapainit sa kanya, higit pa sa init ng araw. Alam niyang kailangan niyang subukan. Kailangan niyang baguhin ang kanyang buhay. Tuwing umaga, gigising si Antonio na kumakalamang sikmura. Naglalakad siya sa bawat kalsada na mamalimos ng barya. Dumadaan ang mga tao, halos hindi siya napapansin. May mga araw na mas mabuti kaysa sa iba. Isang mabait na ngiti, ilang barya, isang piraso ng tinapay. Ang mga sandaling ito ang nagbibigay kay Antonio ng lakas. Alam niyang kailangan niyang gawin ang higit pa sa mabuhay lang. Kailangan niyang humanap ng paraan pa makaahon sa kahirapan. Isang araw, nakakita siya ng mga batang nagbabasa. Hindi siya marunong magbasa, pero hinangad niyang matuto. Nang araw na iyon, isang babae ang huminto para kausapin si Antonio. Ang pangalan niya ay Sofia at nagtatrabaho siya sa lokal na library. Nakita ni Sofia ang pananabik sa mga mata ni Antonio nang tignan niya ang mga libro ng mga bata. Inalok siya ni Sofia na turuan siyang magbasa. Nagalangan si Antonio nung una. Matututo pa ba siya ng bago sa edad niya? Pinasigla siya ni Sofia. Naniniwala si Sofia sa kanya. Kaya sumubok si Antonio. Sinimulan niya ang kanyang mga leksyon kay Sofia. Ang bawat letrang natutunan niya ay parang isang tagumpay. Ang pagkatutong magbasa ay nagbukas ng mga bagong mundo para kay Antonio. Binasa niya ang lahat ng librong mahahanap niya. Nalaman niya ang tungkol sa kasaysayan, tungkol sa agham, tungkol sa mundo sa paligid niya. Sinimulan pa niya ang pagsusulat ng sarili niyang kwento. Dahil sa bagong kaalaman, nakakuha ng trabaho si Antonio sa isang bookstore. Nagtrabaho siya ng mabuti, laging sabik matuto. Inipon niya ang bawat kusing, pinapangarap ang sarili niyang bookstore balang araw. Gusto niyang ibahagi ang kapangyarihan ng pagbabasa sa lahat. Ang buhay ni Antonio ay isang patunay sa kapangyarihan ng pag-asa, determinasyon at kabaitan ng mga estranghero.